worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Sa gitna ng kawalan, kay dami ng hinahanap, nagtataka kung anong kulang at nag-aalinlangan. Nang ako'y iyong matagpuan, natantong ikaw ang kailangan at ang tanging sagot sa aking katanungan. Mula nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganon pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Matagal din mata ko ay sadyang nakapiring, para bang naduduwag humarap sa iyong piling. Lahat ng mayroon ako'y aking inangkin. Di ko inakala sa'yo pala lahat galing. Mula nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay di ko nakilala. Ganon pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Mula nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganon pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Tanging sa'yo lamang aasa. Tanging sa'yo lamang aasa. Good morning, Jesus! Yay! It's... Wala na tayong countdown. Natapos na yung ating countdown, no? Comfy family, good morning. Happy New Year. Oh, Happy New Year na, mga kapatid. Thank Ayan. you, Lord. Sige po, tayo'y mag-pray muna bago tayo magsimula. Amen. Hallelujah. 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 Lord Jesus, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the King of Kings, the Lord of Lords, we thank you for the celebration of life. Thank you, Lord, sa many wonderful favor that you have given us this 2024. Looking forward, of course, the magnanimous gifts that you have always been bestowing to all of us. The grace, the mercy, the gift, our Lord Jesus Christ, the salvation. And thank you, Lord, sa nakaraan na selebrasyon at ngayon looking forward again to future
knowledge of you more, to know you more, to love you more, and to serve you more. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, mga kapatid. Kamusta naman po ang hindi buhay? Kamusta po ang naging Pasko ninyo? Masayang masaya. Ayan. Pasko'y dumating na eh. Yung, Pasko'y dumating na. yung sa iba, ang sabi nila, kamusta naman ang Pasko nyo? Sabi nila, festive. Parang piyesta. Oo, full of celebration and joy. Doon sa iba naman, sabi nila, ecstatic. Oo. Overwhelmingly happy and enthusiastic. Yun pala ibig sabihin ng ecstatic. Etong isa, sa iba naman, Exhilarating. Thrilling daw and invigorating. di ba na-refresh tayo pag uwi natin sa kanya-kanyang family? Oo. Kayo ba spirited? Over-spirited. Pag spirited pala, energetic and lively. Are you spirited today? Amen. Oo. Kasi alam nyo mga kapatid, yung ating pag-aaralan ngayon, ang question kasi, what do we do after Christmas? Ako meron. Kasi nung bago magpasko, yung nagda-drive sa'yo, tsaka nagmo-motivate sa'yo, di ba? Yung yung paparating na araw ng Pasko, mamimigay ka, or tatanggap ka, uuwi ka, magbabalot ka ng regalo, mamimili ka kung anong bibilin mo. Parang yung climax biglang, toing. Thanks. Ganun ba yan? Ganun ba? Pag tinanong mo naman yung iba, so ano pa ngayon ang nagda-drive sa'yo tsaka nagmo-motivate sa'yo? Ngayong wala na ang mga dekorasyon sa bahay mo. Ako meron akong Wala na yung mga regalong nakabalot sa ilalim ng Pero Christmas meron- tree. Anong daw ang Ang damdamin? Iba-iba. Sabi nung iba, collapse, of course. Ay, pero sa ibang Nag-collapse sa na. ibang kultura, sabi nila pagkatapos daw ng Christmas, Boxing Holiday. Boxing? Oo. Iba-box na yung mga kung ano-ano yung Yun ang ibig mong na-perceive mo kagad. Ako, bakit? Sige nga, i-research nyo nga. 10 bansa to na pagkatapos daw ng Christmas, Boxing Holiday. So yung unang pagbasa ko, tama kayo, itatabi. Pero ano ba to? Mag-aaway? Boxing? Hindi. Ano? Ilalagay na sa kahon yung mga dekorasyon. Tapos ibabox mo rin yung mga iba-iba pala. regalo na hindi mo gagamitin Sige, pa. i-google nyo o i-search nyo. Bakit kaya boxing? Parang ang hindi lang binabox na day off of the Day off? working class. Kasi shopping day pala. Oo. malita kayo. Hindi, ang haba ng definition ni Ernie. Hindi, yun yung Tama. nakalagay. Hindi totoo yun. Hindi ba pagkatapos ng Pasko, paglabas mo, para bang ipapamper mo yung sarili mo, no? Di ba? Hindi ba? Hindi. O ano ka, nalungkot ka dahil yung credit card mo punong-puno na. Pero yung iba, May mga ganon. yung iba, Boxing Day. Tapos Kasi- tayo naman shopping day. Kasi nung bago magpasko, 'di ba talagang busy-busy ka sa pagbili ng regalo, sa mga Christmas party na inaatenan mo, sa mga share a home na pinupuntahan natin, ang mga bahay na kinakantahan natin. Tapos plano ka ng plano kung anong gagawin nyo ngayong Pasko. Paplanuhin mo kung ano yung mga anong menu natin ngayong Pasko? Ano yung mga lulutuin natin? Sa mga ikaw naman ang pupuntahan ng mga bisita, wala ka rin tigil ng kalilinis ng bahay. 'Di ba? Syempre, Pasko eh.
Tapos nilalagyan mo ng mga palamuti. Ako nga, nagtayo ako ng Christmas tree ngayon. All by myself. Tapos si pastor nakaupong ganon. Ha, ganda na. Ganda na ng ginagawa mo. Kaya nagtayo ako ng Christmas ring all by Hindi, myself. tigahawak naman ako ng dahil kasi iniikot mo, pakihawak mo. Yung iba nagbe-bake ng mga cookies, pangregalo. Medyo meron Tapos may bang... konting pagpunta-punta sa church. Konti na lang yung pagpunta-punta. Konting pakikinig ng GMJ. Ay, totoo kaya yung sinasabi ko. Kasi kumonti talaga yung mga nanonood. Kaya nga sabi ko kahapon, that is one... Anong tawag doon? One of the Hindi. One, fallback, Hindi. dilemma, ano? Nagano no? Ano ba? Naghulaan. Yun One ay of isang the- sign na kinain ka ng sistema ng Pasko. Maganda ba yung system ng Pasko? Yung worldly system ng Pasko. Kinain na yung iba sa atin ng worldly system Meron ng bang Pasko. godly system ng Pasko? Meron godly system ng Pasko. Yan Ang ba ang godly system pag-uusapan ng- natin? Ang godly system ng Pasko, lalo kang nag-aalab sa relasyon mo kay Lord kasi pa-birthday siya. Ang worldly system, iisang tabi mo muna yung church. Iisang tabi. Babawas-bawasan mo muna yung devotion mo kay Lord kasi super busy talaga eh. Wala munang prayer, wala munang attend, kasi ang dami-dami mong gagawin. Sa iba? Wala munang mag-GMJ. Si Pastor, no, parang hindi niya masyadong gustong tinatakel yung realidad, no? Kasi, Hindi, meron namang hindi kasi. hindi, meron ding Oo madami. nga. Kaya meron Kasi ding hindi. tignan mo yung madami ang nanonood everyday ng GMJ. Pero simula nung magpapasko hanggang ngayong after Christmas, where are the others? So, hindi natin to namamalayan at hindi rin naman natin sinasadya ito. Kinakain tayo ng worldly system ng meaning ng Pasko. Naging abala po talaga tayo sa maraming bagay. Walang doon don't get me wrong mga kapatid, nagbabalot din ako, excited din ako sa Pasko. Pero, yan ang I see to it na every morning may word. Pwede naman. Kuro minsan sumasala ka, isa, dalawa, pero hindi mo iisang tabi si Lord. Yun na nga ang masama eh. Birthday ni Jesus, pero siya yung isinasantabi mo. Masyado tayong busy, kaya sinabihan si Marta, Marta! Masyado kang abala sa maraming bagay. Ito ang kailangan mo. Ako ang asikasuhin mo. Yun ang gusto sabihin ni Lord. Huwag kang magluto. Ako asikasuhin mo. Ako nandito eh. Parang sinasabi ni Lord, hindi mo birthday to birthday ko to. Ako ang intindihin mo. Ako ang batiin mo. Pwede bang nagluluto? This is the day that the Lord has made. Pwede mga kapatid. Kaya lang, yun nga, kinain tayo ng sistema. Kaya pagka tinitignan ko, ay, ang konti nila. Hindi po ako naghahanap ng likes. Hindi rin ako naghahanap ng yung wala namang bayad kaya tumaas o hindi yung ating wala tayo doon. Ang ating we are after is pag maraming tao na nanonood, marami ang nag-ukol ng panahon nila sa salita ng Diyos at sa Panginoon. Kailangan Kumonti. meron akong isa na the day after Christmas, yung commemorative. Nasa intro pa lang ako eh. Hindi, yung commemorative. Honoring. Si Kuya talaga panira na. Commemorative. Honoring and remembering an event. Ayan. So, commemorative. We honor our Lord Jesus and that event with our family. Ayan. Supposed to be, hindi ba? Commemorative. Ayan ang Okay. ibig sabihin nun. So lahat ng mga nabanggit ko, naging busy tayo, approaching Christmas.
Ngayon naman, busy naman tayo sa pagtanggal ng mga dekorasyon. Di ba? Sa pagtatago ng mga maraming pinamaskuhan mo na hindi mo muna gagamitin. So, iisang tabi mo muna. Yun yung sinasabing na, yun ba yung sinasabi mong boxing? Ako meron. May ibang meaning ng boxing? Sabi dito, the lords, yung mga Panginoon, the lords and aristocrats would give their servants Christmas boxes filled with leftover Bonga-bonga. and Ay, leftover? small gift after the parties. Leftover? Sharon! Siya. Di ba, no? Sharon, binabox, binabalot. Tama pala rin. Yung mga natirang pagkain. Huwag naman tira. Pwede bang hindi tira? Sobra na Sobrang lang. pagkain. Ayun. Oo. Natira, sobra. Hindi, pagka sa positive side, sobra. Pagka sa negative side, tira. Doon na tayo sa sobra na... Ay, oo nga, no? Marami ba kayong sobra ngayon? Sakto lang. Sobra-sobra. Ayaw nyo ba ng Pepsi? Sakto lang. So, mga kapatid, kayo ba nararamdaman nyo yun? Yung sinasabi nilang, after Christmas letdown? Yung sinasabi ni Pastor na yung Christmas blues, nararamdaman din yan after Pasko kasi naubos yung energy nila. Ubus din pera nila. Hindi. Ubus din ang ipon, kaya after Pasko, poink. Hindi. Meron din Yun yung sinasabi mo kahapon na Christmas blues. Yung blues, yung merong minsan na celebrate ka, nasa ospital, may difficulties, hardship, may suffering, may pain. But still, yung season ng ating kapanganakan ni Kristo ay really the Spirit is there. Alam niyo po, kaya nagkakaroon ng after Christmas letdown and after Christmas blues dahil ang Pasko sa atin, nilalagyan natin ng umpisa at katapusan depende sa kalendaryo. Merong date ang start and end ng Christmas sa atin. Supposed to be, wala. Araw-araw kasi, Pasko. Kaya pala meron tayong mga nalikha, no? Sana'y parang gano'n. Sa ano kasi natin, sa kultura natin, pagdating ng 26, na yon? Christmas is officially over. Pag tunog ng 25 ng sa kultura natin, tapos na. Pero ang Pilipino, merong virtue na... Buti nga sa Pilipinas Walang hanggang katapusan. Hindi naman, meron din hanggang Alam mo kung January ano yun? 6. Kung anong virtue ang Pilipino meron? Ano, Beb? Hospitality. Hospitality. Kahit hindi Pasko, hindi. Known tayo doon. Hindi nyo ba alam na tayong Pilipino? Oo yung nga. ating virtue, Hindi, oo nga. welcoming tayo. Hindi, pinag-usapan yung Hindi, Pasko. sabi mo walang end eh. Yung hindi nag-e-end yun. Hindi lang hospitality naman kasi ang spirit of Christmas. Ha? Hindi lang hospitality ang spirit of Christmas. Madami mga kapatid na So, ang kultura nga kasi natin, yun nga, pagkatating ng 26, officially over. Now, ladies and gentlemen, brothers and sisters, ang aabangan mo na ngayon after Christmas sale. Oo nga, shopping nga. Walang masama doon. Ako nga, naabangan ko rin yun eh. Oo. Yung after Christmas sale. Kasi clearance sale na yan. Walang problema doon, mga kapatid. Ang problema po doon is when we shut down the Christmas spirit the day after. So wag i-shut down. Oo. Kailangan patuloy. Oo. Kasi parang yan, para yung walang pinagkaiba yan kapag officially over na ang Pasko sa'yo pagdating ng 26. Walang pinagkaiba yan sa dalawang ikinasal. Pagkatas ng kasal, back to reality daw.
Back to reality. Ang realidad mo ngayon, hindi na nung kagaya nung binata ka. 'Di ba? Kasi may pumasok na sa buhay mo na isang tao pa. Actually, it's just the beginning. Kaya nga, may honeymoon eh. Yun ang purpose ng honeymoon. Continuation of the euphoria na naranasan mo nung naglalakad ka sa aisle. Kasi kung walang honeymoon, after nung paglalakad nyo, after nung reception, okay na, tapos na. Diyos ko day, asawa na kita. Wala na akong kawala. Parang ganun ang nangyayari. Kaya may honeymoon, dapat may continuation. At patagal ng patagal, dapat lalong nag-aalab, Meron daw nag-iinit. tawag dyan sa ring na yan eh. Una, yung sabi mo, bago mag-honeymoon, may engagement ring. Pag kinasal, wedding ring. Sa ring. So, si Pastor eh. Sabi mo, parang honeymoon dapat. Magpapatuloy tayo doon sa, ano yung euphoria? Kanta tayo pala. Kaya, mga kapatid, no? Yun ang problema din sa maraming marriages na sasabihin, dati, nung bago tayo, sinusundo mo pa ako. Sasagot ng asawa, dati pa yun. Noon pa yun. Tagal-tagal na natin, naghahanap ka pa ng ganyan. Ganyan ang nangyayari. Pagka yung Christmas, suyo ka ng suyo. Before Christmas, pagkatapos ng Pasko, na. Yun ang nangyari. Dati pa yun. Noon pa yun. Di na yun pwede ngayon. Yun ang nagiging problema sa maraming marriages. Yun ang nagiging problema din natin after Christmas, mga kapatid. O, hindi na Pasko, tama na, sumusobra ka na. Ganon, di ba? Inubos mo na lahat ng Pasko. No more, no more. Mga kapatid, Christ is born. The Messiah has come. Kaya nga may mga salitang, joy to the world. Meron ba sinasabing, sa susunod may bayad na yan? Oo. Pasko ngayon, libre yan. Susunod, may bayad na yan. Di ba? Hindi, nagbibiro lang yun. Alam niyo mga kapatid, gawin nating big deal. Make Christmas a big deal sa buhay mo. Wag mo siyang petsahan. Wag nating petsahan ang Pasko. Pangit ba yung salita ko? Wag lagyan ng date. Wag tuldukan, wag lagyan ng date ang Pasko. Big deal ang Pasko. In fact, Christmas is the biggest of all deals sa buong buhay Kung ano natin. ang dapat natin gawin? Exclamation point. Ano? Huwag tuldok. Wag tuldok, exclamation point. Tuldok din yun, di ba? Hindi. Padamdam lang. Tuldok, Excited padamdam pa ang rin, tawag excited nila. pa rin. Huwag yung question mark. Oh. Okay. Ang point po natin dito, mga kapatid, is encourage one another to keep the meaning of Christmas dun sa puso po natin. Kasi hindi dapat matapos ang joy to the world pagkatapos ng 25. Tapos leave behind that joy to the world. Hindi po yun ganun. Ang Christmas po, ini-enjoy po natin for eternity. Sabi nung iba, back to business. Back to reality. Okay, walang problema dyan sa back to reality. Pero, ano ba ang realidad mo bago nagpasko? Especially as Christians. Ano ba ang realidad mo? Sinasabi mo, back to reality. Yes, but what is your reality bilang Kristiyano? At meron tayong awitin dyan. Sige, awitin Para natin. yung back to reality natin, gawin natin yan, pero may back to reality. Pero bago ang lahat, kasama natin tong memory verse of the week natin sa realidad po natin. Ang sabi, Psalm 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Kaya, ang awitin natin dyan ay yung awitin ni Pastor Romy. After Christmas, what now? What will you do? Patuloy pa rin? Oo, kantahin natin. G.
patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain, banal na ngalan mo, patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain, Panginoong Jesucristo. Maniniwala, Maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Yan ang realidad natin bilang Kristiyano. Kaya when you say back to reality, back to being joyful. Naubos ba ang pera mo? Nalungkot ka ng konti? So back to reality, back to being joyful. Di ba? Dahil pag wala ka na, ang susunod ay magkakaroon ka ulit. So, let us celebrate Christmas after Christmas Day. oh, Oo nga. Kasi nga, patuloy pa rin. So, as we get on with business, sabi natin, or back to reality, so, ano ang babalikan natin? Sa Luke 2:40, number 1 sa Luke 2:40, ang sabi, the child continued to grow and become strong, increasing in wisdom, and the grace of God was upon him. So, yun ang babalikan natin. Kaya sabi doon, after Christmas, anong gagawin natin? Patuloy pa rin. continually growing. Oo, mga kapatid. Ituloy natin yung iniwanan natin nung bago magpasko na let us continue to grow and become strong. Sa papanong paraan. Kaya sabi ko nga kanina, nalulungkot ako kasi marami yung wala. Ano ba ang dating ginagawa natin bago magpasko? Bago magpasko, marami tayo. So gawin natin ulit yun. Continue to grow and become strong by seeking Him every day. Mga kapatid, ini-encourage ko po kayong lahat to stay in your journey with the Lord. Huwag tayong lilihis doon, huwag tayong mawawala doon sa track na yun. Start your journey na dala-dala ng Pasko to become more deeper in your relationship with the Lord. Hindi po porke Pasko, tapos na ang Pasko, tapos na yung pagsisik natin kay Lord. Kaya nga, constantly seeking Him. Hindi dahil sa may gusto ka pang mangyari sa buhay mo. Kung hindi, you seek the Lord because you know that with Him, you have everything you need. Hindi na ngayon yung gusto kong maging close kay Lord kasi marami akong pangangailangan. Hindi na ganun ngayon. Oo. Gusto kong maging malapit kay Lord kasi alam ko, pag malapit ako kay Lord, I have everything I need. Alam nyo, ang ironic pa dito, when you are with the Lord, sabi mo, I have everything I need, and yet, when you grow closer to the Lord, parang everyday na-unfold sa'yo ang isang bagong mundo na napupuno ka pa rin ng kay Kristo. Ano kaya na-unfold sa kanilang itong Pasko? Sabi mo, unfold. Oo. Ako na-unfold sa akin before my eyes nung Christmas ay yung relasyon ng mga kapatid ko kay Lord. Natuwa, more than kung anumang bagay ang natanggap ko nung Pasko. Talagang ang pinagpasalamat ko ng todo kay Lord, hindi to pang Miss Universe na sagot Natuwa ako kasi sa pag-share nila, pati sa mga pamangkin ko, sobrang kinaligaya ko yung nakita kong lumalago yung relasyon nila sa Panginoon. Hindi ko man sila nakikita every Sunday, pero nanonood sila every day. Talaga, wala silang, sabi nga nung isang kapatid ko, pinapabayaan ko sila. Sabi niya, kasi ako nakakapakinig ako ng
umaga, sabi niya, yung asawa niya tsaka yung anak niya, replay na. Kasi nagdi-deliver na ng tubig. Di ba kasi may water station sila eh. Sila lang yung nag-deliver ng tubig. Sabi niya, basta ako, paggising ko, sabi niya, uupo na ako doon. Wala munang trabaho, wala ring luto-luto. Doon muna ako. So, na-celebrate mo pala ang Christmas euphorically. Oo, yes. Euphorically, I celebrated Christmas. Intensely happy and elated. Oo, and at the same time, relax. May relax, ano? Oo. Parang si Brother Bong yesterday. Nakarelax Oo, diba, na lang no? siya. Ba? Yun. Tapos, yung generosity na gawa nung relasyon kay Lord, na-experience din natin sa kanila ngayon, So di ba? that is one of the heart of holiday values. Heart of holiday values is parang one of the most wanted and needed in mankind is generosity. Oo. Para bang kasi ibang klase pag ikaw nakabigay you feel hindi naman porky nagbigay ka you feel really parang kakaiba yung damdamin. Tapos yung binigyan mo mas tuwan-tuwa at sabi ko nga doon sa Pampanga, yung mga bumababa sa bundok, sabihin nyo, thank you, Jesus. Yung mga ngiti nung kaya nga memorable to na you're planning again for next year. So, continuous pala yun nga. Diba? Natuwa ako nung kasi naalala ko yung naging best friend ko at kalaro ko nung bata. Kasi sa Pampanga, di ba mayroong ganon? Yung sa tapat namin, meron silang yung kasama sa bahay, yung kasambahay, na Aita. Naging friend ko yun. Naging kalaro ko. Sina-amaze ako, iba yung kulay, iba yung buhok niya, ganon. So kahit na yung kasambahay sa dun sa tapat namin, naging friend ko yun. Ang tawag nga sa kanya dun sa baryo namin, si Tesing Baluga. Oo. Masama ba yung salitang baluga? Hindi. Hindi masama yun. Yun talaga ang tawag sa kanila. So parang hindi offense yun sa kanila, mga kapatid. Doon sa kinalakihan ko, So si Tesing Baluga ang tawag namin. Kalaro ko yun. Kaya pag nakakakita ako nung mga, yung pagka-December na sa Pampanga, naaalala ko, sabi ko, ano kaya nangyari kay Tessie? Ang dami mo na palang na-celebrate, euphoria, memorable, meaning worth remembering and cherishing. Oo. Ang dami na. Nakailan ka na? Madami-dami na. Madami. Ako, Ma'am Yana. Oo, mamaya. Okay, sige. Ayan na. So, back to business, back to reality. Una, continue to grow in your knowledge and your wisdom kay Lord, di ba? Ang pangalawa, mga kapatid, i-elevate natin yung trust natin kay Lord. When you say elevate, back to reality, sabi mo, nung nakaraan, kung ang tiwala mo kay Lord nung nakaraan bago magpasko, 90%, ngayon dapat kahit tapos na ang Pasko, mas maging 100% pa. Alam niyo kung bakit? Sa Matthew 2, verse 13, alam niyo ba na yung mga Magi, nung bumalik na sila, after ibigay yung mga regalo, alam niyo nakakatuwa rin nga yung mga Magi ang layo ng pinanggalingan nila. Pwede naman nilang i-celebrate yung pagkapanganak ng Savior kung saan sila nandun. Kasi si Lord is everywhere. Pero, dahil hindi sila nakontento doon. Talagang sinik pa nila si Lord, Oo, kaya yun yung number 1 natin. Tapos itong pangalawa, elevate your trust in Him. After pinanganak si Jesucristo, winarningan ni Lord, si Joseph, sa kanyang panaginip na kailangan umalis ka dyan. Kasi kailangan lumayo kayo kay Herod. Kasi papatayin ni Herod yan, di ba? So para sa kanila, bago magpasko, sobrang stressful na ng situation nila. Kasi manganganak na. Tapos itinatago kasi that time, lahat ng mga bagong panganak, pinapapatay. Bago pa ipanganak, walang tumatanggap sa kanila. Hindi ba wala silang makuhaan na pagpapanganakan kay Kristo? Tapos nung ipinanganak na,
a week after, sabi sa kanila ni Lord, alis kayo dyan. Umalis kayo. Sabi niya kasi, pumunta kayo sa Egypt, get away from Herod. Kasi pinapapatay siya. So kung ikaw yung si Mama Mary, grabing stressful yun. Kasi sumasakit na nga ang tiyan mo, nag-iisip ka pa. Pero nagtiwala pa rin sumunod, ano? Saan ako manganganak? Hindi ba? Tapos nakapanganak ka na, aalis ka na naman. Hindi naman natapos ito. So everything was moving so quickly for them. Pero simula nung bago magbuntis si Mary, ang maganda doon, may word na sila. Kaya kahit na pa-stressful ang buhay nila, yung tiwala naman nila kay Lord, pataas din ang pataas yung level. Kasi napatunayan nila sa lahat ng pinagdaanan nila that the Lord was with them. Now, the Lord is orchestrating everything. Lahat ng sitwasyon nila, ino-orchestrate na ng Diyos to work on their behalf. The same with us, mga kapatid. Hindi lamang natatapos sa Pasko yung generosity ng Diyos sa buhay natin. Ang pagkapanganak ni Kristo is a reminder to us na dahil siya'y nandito na, we can enjoy Christ Himself and everything that comes along with Christ for eternity na. Oo, may continuation lahat ng mga pagpapala natin, yung pagsama sa atin ng Diyos. Natatandaan niyo po ba yung sa John 1 na the Word became flesh and dwell among us? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng dwell? To dwell means, napag-aralan na natin to pitch a tent. Magtayo ng tent. Ibig sabihin, doon tumira. Oo. So sabi nga, the Word became flesh and blood. Kung ipaparaphrase mo siya, and moved in the neighborhood. Naging kapitbahay mo na. Pagka naging kapitbahay mo na, yung neighborhood mo will never be the same again. Kahit anong gusto mong gawin, your life will never be the same again. When Christ came into the world will never be the same again. Kasi, hindi mo na po pwedeng ibalik yung mundo na wala si Kristo. Dumating na siya eh. So, mai-enjoy mo na siya. Palagi for eternity na. So, si Joseph and Mary, kahit na gaano ka-stressful yung mga sumunod na pangyayari sa buhay nila, alam na nila that God is ordering, yung parang yung kanta natin, the steps of the good man are ordered by the Lord, and He delights in him all the way. Though he fall, bumagsak ka man, ang sabi doon. Siyempre, as you go along with your life, especially sa paggawa mo ng purpose ng Diyos sa buhay mo, may darating ng panahon na babaksak ka. Pero, ino-order ng Diyos ang steps nating lahat, mga kapatid. So, ano nga ba ang realidad mo before Christmas? After Christmas, continue with it. Masaya ka ba nung before Christmas? Continue with the joy to the world mo after Christmas. Parang before, after, and forever. Oo, it's the same. Naging generous ka ba nung Pasko? Continue to be generous, mga kapatid. Lagi ka bang nanonood ng GMJ before Christmas? O binawasan mo ba ang GMJ mo before Christmas? Do not continue with that, mga kapatid. Yung iba continue no? So, ayun. And, yung pang-apat, natuwa ako dito sa kay Pastor kahapon. Oo, pang ilang times. Yung pang-apat, yung sabi niya, continue rejoicing in Him. Meron ka doon kahapon na sinabi. oo. Maganda yun. Tama. Oh, ano nga yun? Alin? Hindi, doon sa verse 20 ng Luke 2. Ayan, oo. Yung shepherds, they return praising, rejoicing, and glorifying God. So, yun, yung after Christmas, nung nakita nila na, kasi
meron kasi dong mga for us Christians na we should remember. Yung 4 sa Matthew 12:50 yun na nabigay ni Pastor JB. Later on, pero tatapusin mo na muna yung sa'yo. Hindi, sa ikaw muna. Ikaw na. Ako na? Oo. Yung, sige, yung sa akin, 2 Timothy 4:2. Oo. Ano ba yung 2 Timothy 4:2? Nakita niya, mga kapatid? 4:2. Oo. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapin mong gawin yan, napapanahon man o hindi. In season or out of season, we must preach. The gospel. Yun Tapos yun. meron pa, himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ayan. So, ngayon, after Christmas, kasi merong holiday season. Di ba? So, sa atin bilang mga Kristiyano, season o hindi season, ipipreach ang gospel. Oo. Yun, ano. Oh. Na-preach ba natin ang mabuting balita nung yung 4 kasi, for you, for all of us Christians na nag-celebrate, ano, ha? So, how did I celebrate? How did you celebrate Christmas? So, merong mga ilang bagay na nabanggit na natin kanina. Sabi ni Sister Ria, euphoric, intensely happy and elated. Sabi rin ni Sister Ria, commemorative, honoring and remembering an event. Ano ba yung event na, meron din kasi nag-celebrate na alone. Meron ba? Meron din. Meron. O kaya meron din nag-celebrate na kami-kami lang. So, siguro, hindi naman siguro, pag kayo-kayo lang, lumabas ka. At pag nakita mo kung ano meron ka, i-share mo. Parang, so naiba naman. Huwag yung kami-kami lang. For me, how did you celebrate? Ano lang, simple lang. Oh, simple. Oh, okay. Thank you. Simple. Yes. Economic situation, whatever it is. Pinaghahandaan talaga no? So, yun lang naman, Ako, how did I celebrate? So, for us Christian, preach the Word of God in season or out of season. May mga school of thought dito. So, any season is Christmas season or any season is preaching the Word of God. Yung in, when things are convenient. And yung out of season, when things are not inconvenience. Not, yung kasi di ba? There are times na nangingimik kang, sabi nga kahapon, may nag-share sa family, hindi na siya yung receive. Siya na daw yung give. Sabi naman ng isang family, may nag-share, siya na ang taya. Kumbaga, sagot niya lahat. So, mga magaganda yung mga patutuo kahapon. How did they celebrate Christmas? Sabi nung isa naman, sabi ni Sister Ria, dati isang family, isang gift. Ngayon, isang family, isa-isang gifts. May S ba? Oo. May S. So, kakaiba. Kakaibang damdamin ng ating napapansin. Nadarama. Nadarama.
Kayo ba, meron ba kayong nadamang iba? Iba? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Worth remembering? Ay, nako. Ano ba? Go back. Pero kung alone ka lang, kayo lang, okay naman. Okay naman. So, pero pwede pa naman humabol kasi may humabol eh. Pagkaraan ng Pasko, mayroong nagdala sa amin. Ano niya? Homemade na leche plan. Alam niya kasi mataas ang sugar ko, kaya bibigyan niya ako nun. Oo. Kaya, Hindi, alam niya mataas ang sugar mo, kaya binawasan niya yung sugar. oo. So, Oo. pag meron ka palang binibigyan, knowledgeable ka sa circumstances? Nila. Ba? Nung bibigyan mo. Oo nga, no? Ito rin, meron akong natutuhan. Pag may nagbigay sa iyo, huwag mong tatanggihan. Oo. Hindi, totoo. Kasi, may nagbigay sa akin, siguro hindi lang minsan isa, parang, hindi na kailangan, wag na. Ano kaya yung ibig kong sabihin doon? Yung the other, yung sa gustong magbigay, tapos tinanggihan mo, buti na lang hindi nagsisintimiento yung alam niyo kung bakit? Ibinigay kay Sister Ria. Biro lang. Wala. Hindi ko na mapakinggan. Re-reviewin mo na lang kung ano yun. Hindi. Totoo. Medyo kinausap ako doon. Kasi hindi naman yung quantity, hindi yung quality, yung the gesture or the heart of that person o individual na hindi naman naalala, yung kanilang puso na makapagbigay, parang ganun. Tapos sasabihin ko, wag na, hindi na kailangan. Para bang sinasabi kong, ayan, tumatawag na yung sinasabi ko. Hindi. Halimbawa, sa totoo lang, eto, hindi ko to bibilin. Kasi mahal to eh. Ito. Itong suot ko ngayon. Ayoko nang pakita sa inyo. Pero hindi lang isa binili niya. Tigisa pa kami. To think na dapat sa kanya na lang family o ano ang aking isip. Hindi na. Oo naman, hindi na. Kaya lang, tinuloy din pala. Parang ganun ba? Hindi lang siya. Yung iba naman, wag na. Okay na yan. Okay na. Sige na. Mas kailangan mo yan. Yun. Ako yun. O, ano ba yun? Meron niya sa akin, nasa sinama ko. Tapos, lahat nung medyo mamahalin, hindi ko kasi bibilin yun eh. Sombrero, bibili ka ng sombrero na 3,000. Sombrero lang. Hindi naman lang. Ay! Sa loob-loob ko, parang, kas mo na lang, gano'n. Hindi ko naman inisip yun, ha? Hindi ko naman inisip yun, ha? Tapos, ilang beses, tuwing lalabas, gusto niya akong ibili, tanggi ko ng tanggi. Wag. Ano sabi sa'yo? Pride yan. Medyo na ata ako dun, nabuhusan ako ng tubig. O sige kako. Baka pride na yan, sabi. Sabi ko, o sige, sama mo na yung jacket tsaka yung pantalon. Hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinabi. Paglabas namin doon sa store, dala-dala pa rin. Mas iba pa yung dinala. Parang ganun ba? Tapos, halimbawa naman, di ba pagka nakita mo, halimbawa, ito wala namang ano pa man ha. Alam mo na, halimbawa, isang kahig, isang tuka, o talagang hindi naman talaga umuulan ng pera o hindi naman talaga siya namumulot ng pera, talagang medyo may kanta dyan eh, ang
sino ba yung kumanta, yung paborito ko, yung... Buti nabanggit mo yun. Bakit? Kasi nakalimutan ko eh. May pinabibigyan pala siya, kaya may ibang pagpapalain sa inyo eh. Ginikas sa akin, buti nabanggit mo. Kung hindi, nakalimutan ko na yon. Sorry na lang sila pag nakalimutan. Hindi, sino ba kumanta ng Blood, Sweat, and Tears? Minister Ali? You remember? Sino yung... Di ba yun? Yung kanta? Hindi Ang ibig ko yata. sabihin, Oo, minsan hard kasi... worker, tapos... Oo, hindi naman pride minsan eh. Ano ba? Yung sa atin kasi parang... Hindi. Parang dapat akong nagbibigay sa iyo eh. Ganon. Yun, tapos wag na, hindi ko bibigyan na- ka ng ganon Wag na... na muna, magbabago na ako. Nakakaano? Magbabago na ako. Anong magbabago na ako? Kasi ako magbibigay. Hindi mo nasasakyan. Biro lang. Na ano lang. Yun ang nag-ano sa iyo kaya sinasabi mo, wag na kasi parang ikaw dapat ang binibigyan ko eh. Tapos bibigyan mo ko. Pero iba pala yung joy nila pag binibigyan ka. Tapos tinatanggap. Actually, alam mo, inabot kay pastor, hindi tinanggap ni pastor. Tapos yun nga yung sinishare mo kanina. Sabi niya, ay, tinanggihan ni pastor. Nalungkot. Pero Hindi, si pastor, madaming ayaw beses. niyang kunin kasi nga, alam niyang, so, kumbaga parang pinaghirapan niya yon. Tapos iaabot lang sa'yo, hindi niya talaga Talking nga kinuha. hindi barya. Hindi niya talaga kinuha. Tapos alam niyo, pagkalabas, sabi niya sa akin, tinanggihan ni pastor. Sabi niya gano'n. Yung mukha niya na nalungkot na parang, tinanggihan ako ni pastor. Hindi, yun na nga. Yun yung Yun, aking mga kapatid. Yun yung aking memorable, yung event na, kayo ba, ano nga ba? Tinanggihan niya. Sige. Sa akin, tuloy binigay. Oh, yun na nga yung sinabi ko nung huli. Oo. Ano? Ay, okay. Ulit. Kwento mo. Kwento mo. Si pastor nakakatawa. Ah. Kasi, minsan, meron siya mga... Iniipit pang may pera emergency. siyang mga iniipit nga talaga. Minsan na ano na yun, nag-expire na pala yung Oo. Wala na pala yung... Hindi niya alam, may mga inipit siyang pera sa paglikpit ko dun sa libro. libro, O doon sa bag na hindi hindi, na niya napalitan ginagamit. sa Alam niyo ba, hindi na napalitan yun sa sa Central, Bangko Sentral. Pinace out yung tigo 1,000 na yun. Pero hindi naman madami. Konti Dami. lang. Hindi. Konti lang. Dami. Hindi para pagka meron akong huhugutin, pagka So, meron dahil di naman nagkaka-emergency, nakakalimutan niya yung itinabi niya. Oo, di eto ngayon. May nagbigay sa kanya ng wallet. Maganda yung wallet niya. Ngayon, iniregalo niya ngayon. Tapos, nung inabot niya na, di tuwan-tuwa yung tapos tinitignan, sabi niya, kahit wallet yan, wag mo nang tignan sa loob, wala nang laman yan. Sabi niya, kasi mahal na yung wallet. Sabi niya ganon. Di tinanggal ngayon ni Tapos may nakita siyang sobre sa ilalim ng wallet. Nakabox eh. Ito yung wallet, sa ilalim. Wala ka sa loob, sa ilalim. Tapos, hindi kumibo. Siguro inisip niya, baka binibiro lang siya ni pastor, Pagtingin niya, puro tig 1,000. Tapos sabi ni pastor, ay, hindi kasama yan. Kasama yan. Nakalimutan niya, inipitan niya pala doon ng... Hindi, para pagka, halimbawa, merong mga birthday, celebration, para sa'yo naman yun. Oo. Kaya for you. Oo Para nga. sa'yo. Asa na tayo? Yun ang natutunan ko na sinasabi ko sa atin na ako, wag palang tatanggi kahit ano eh. So, hindi yung presyo, yung quality, kahit ano pala. Kasi, yun na nga, tanggi ko ng tanggi doon sa kapatid ko, bigay ng bigay. Wag na. Ano gusto mo? Wala akong kailangan. Okay na ako. Ganun lagi ako. Hindi, Pero may sinasabi naman natin yun, walang pagmamalaki. Kung hindi, wag mo na akong idagdag sa isipin mo.
Parang okay naman ako. Parang ganun. Pero hindi po yun Pero hindi, na-resolve hindi, namin yun. Ang hindi sabi out of natin, pride yun. Oh, hindi nga, Hindi pero out of na-resolve pride na. yun. Another issue naman yun. So, na-resolve na kung ano leading sa'yo ni Lord. Di ba nasasabi natin? Hindi, kung anong... oo. Tapos ngayon, pero kung tatanungin mo ko talaga, sabi ko, Jordan 11, law, snake skin. Biro lang. Hindi. Basta magugulat ka na lang. So, yun ang akin na kahit ano pa lang, kahit na nga, halimbawa, bigyan ka ng ulam, ayaw mo ng ulam, kunin mo pa rin kasi for me, Tapos pagka kinuha mo, may kapitbahay ka naman, doon mo na muna ibigay. O kaya, ipodin mo. Hindi kahit ano. Yun lang. Ha? So, Meron pang isa. ano? Tapos na ba ako? Sige. Isa pa. Yung worth remembering and cherishing. Ayan. Sa iyo, dami, no? So, sa akin, ilan lang muna. Yung empathy. Ayan. Yung empathy. Hindi, yun ang aking, oo, yun yung lesson learned, empathy. Ayan. So, siyempre, i-research na nila yun kung ano yun. Oo, yun na nga yung patuloy na gagawin. Oo. Pero inisip ko naman, baka itong aking na kita ngayon sa Pasko ay medyo sa realidad ay medyo expensive ba? Magastos ba? Saan manggagaling? So on and so forth. Kasi pag empathy, not necessarily na finances or money matters. So si Jesus Christ, alam niya ang kalagayan ng mga tao. Nag-sympathize siya sa atin but without sin. So alam niya ang ating kahinaan, alam niya ang nararanasan natin. So have we tried to empathize with fellow human being? Ayan, ha? Have you, ikaw lang, ang iniisip mo lang yung, kaya naman nila, responsible naman sila, o pare-pareho lang naman tayong kumakain ng kanin, pagpapasya nila yan, so on and so forth. So, baka maging, bridge, maging connecting instrument to be a part na try to empathize. Medyo may kabigatan yung salita. Hindi lang sympathy, but empathy. No, ha? So, pag na-lead tayo o sinabi ni Lord, yun, medyo patuloy na ganon. Si Lord, yun ang ginawa sa mankind. Ha? Yun. Amen. yan, mga kapatid. So, in order to do all that, yung patuloy pa rin, may isa pa tayong kailangang gawin. Make a commitment to consecrate ourselves to Him. Kasi alam nyo ba, sa Luke 2, 22 to 24, tsaka yung Romans 12, 1 to 3, alam natin yan. Pero sa Luke 2, nung ipinanganak si Kristo, ibinalik din naman nila Mary and Joseph siya sa temple. They consecrated Him back to the Lord. Ang ating Ama sa Langit, ibinigay yung anak niya para sa ikaliligtas ng tao. 'Di ba? Pinanganak. Pero maliwanag din kila Mary and Joseph na kailangang ibalik din siya sa kanyang ama. So, they consecrated Him back to the temple pagkapanganak niya. So, after Christmas, let us consecrate ourselves also back to the Lord.
Kung marami po tayong mga namimiss na GMJ, prayer meeting, or even your personal devotion kay Lord, dahil nga masyado tayong naging busy ngayong Pasko, consecrate ourselves back kung ano yung ginagawa mo dati para mag-continue to grow in the knowledge of Christ. Sabi rin dun sa una-una natin kanina, consecrate yourself back to the Lord. Ibigay muli, mga kapatid. Maging, kung dati-dati, araw-araw nanonood ka, balik mo ulit yun. Consecrate yourself back to the Lord. Kasi ang realidad natin, yung back to reality na sinasabi rito, kasi maraming mga tao na back to reality, ibig sabihin, back to trabaho ng sunod-sunod na naman, di ba? Back to pagtatrabaho, yung daily chores mo na naman. Yun nga lang, kung before Christmas, ang saklap ng buhay mo, anong babalikan mo pagkatapos ng Pasko? Pero yung shepherd, Saklap din. di ba yung shepherd, mababang klase ng tao nung kapanahonan nila? Ang gusto ko yung sinabi mo Oo, tama, kahapon, oo. na They went back praising and glorifying God. So yung Yes. event na kapanganakan ni Jesus Christ na Pasko, bumalik sila sa realidad na shepherd sila, pero this time with a new perspective, new everything. Oo. They went back dun sa dati nilang ginagawa with enthusiasm, praising, and glorifying God. Oo. Ayun. Sabi mo kasi kahapon, natapos ang Pasko. Sabi niya, pero nung Pasko, may nangyari. Oo. Ipinanganak si Kristo eh. May nangyari nung Pasko. Natapos na ang Pasko, pero may nangyari doon na hindi mo na po pwedeng mabura pa. Kaya yung sila, natapos worth man... remembering yung event na yon, commemorative. Ayan. Oo, kaya nung umalis na sila, di ba nakita na nila si Kristo. Pero nung umalis sila, may dala-dala sila. Nakakaiba May na. nangyari sa kanila. Upon gazing dun sa sanggol, may nangyari. Kaya umalis man sila, parang sa atin, natapos man ang Pasko, may nangyari nung Pasko na hindi natin makakalimutan na. Yes. Kaya natapos man ang Pasko, mayroong iniwan sa atin ng Pasko. Yun ang ipagpapatuloy. Oo, kaya sabi niya, they went back. So, back to reality. They went back praising and rejoicing. Yes. So, natapos man ang Pasko, bumalik ka man sa realidad mo, may nangyari sa'yo nung Pasko, kapatid. At yun ang baon-baon mo, at yun ang mag-encourage sa'yo para you celebrate Christmas the day after Christmas. Alam niyo ba, for the shepherds, nung pag-alis nila doon, Christmas has just begun para sa kanila. Kasi may kakaiba nang nangyari, may kakaibang ibinigay sa kanila yung Pasko. Kaya kung tutusin after Christmas dun sa mga shepherds, umpisa pa lang ng Pasko. At alam nyo ba mga kapatid, sobrang napakaraming dala-dala ang Pasko na you cannot contain only in one day. Hindi lamang 25, tapos na, hindi. Hindi mo kaya Kaya pala merong i-contain. 12 days of Christmas. Yan, kaya na uso yung kanta na yan, di ba? Hindi mo kasi too large, too many to contain just in one day ang dala-dala ng Pasko sa atin. So, si Mary nga sa Luke 2:19, di ba sabi doon, but Mary treasured up all these things and pondered them in their heart. Oo. Ite-treasure mo. Kaya sabi nung last week, di ba sabi ni Mang Boy, nakuha ko yun, build holy memories with the family. Tapos yung naganap na yon, you treasure them in your heart and ponder on them, ponder upon them. So, ang Pasko po, actually mga kapatid, ay nagre-remind lamang sa atin how blessed we are. And then, continue to be blessed
and be a blessing to others. So, hindi lamang ang Pasko po mga kapatid, hindi lamang po ito panahon na parang ang nangyari kasi doon sa mga ibang tao, Pasko, nakita na si Kristo, okay, now I saw you, bye, parang ganon. Hindi po ganon. Merong daladala ang mga shepherd nung umalis. Dapat po tayo, after Christmas, may baon-baon din tayo, may daladala rin tayo na bumalik sa realidad natin na hindi na yun mawawala sa atin. At ipagpapatuloy mo yun for eternity. Wag yung after Christmas, ay, salamat. Natapos na. Hindi, dapat sasabihin mo, sana Pasko uli. Sana Pasko uli. Ayan, oo. May dalawa, no? Dalawang ano, no? Sabi nung isa, ay, salamat, natapos din ang Pasko. Parang ano, relief, sign of relief. Ay, salamat. Pero yung isa, gandang galing naman ng Pasko. Sana na Pasko-Pasko lagi. Di ba sa mundo, pagka merong season na to, nagkakaroon ng truce. Truce. Temporary ceasefire. Sa mga nag-aaway. Ayun. Kaya sana Pasko lagi. Para walang away. Parang ganon. Ako naman yun. Ako naman. Kasi ipinanganak, pinatawad ng kasalanan, i-reconcile ang mankind sa Diyos. Tapos ikaw, hindi ka pa nag-reconcile. So mga kapatid, gawin nating starting point natin ang Christmas. Hindi siya end point, kundi starting point. Di ba? Oo. Pinanganak si Kristo. O, ano ngayon? Ang daming daladala ni Kristo. So, look ahead dun sa darating na taon ulit with much more nang natanggap mo nitong nakaraang Pasko. So, starting point ng Christmas, mga kapatid, hindi siya end point. Kaya dapat, after Christmas, celebrate Christmas. Dapat, Masaya ka pa din. no end. Ano yung no end? Starting, pero walang katapusan. No end. Christmas. Oh, kasi pagdating ng Pasko, starting point mo ulit. Tapos, buong taon, tapos start ka ulit ng Pasko. Nakaloop. Oo, nakaloop. O yun, mga kapatid. So, patuloy pa rin. Ano yung isang awit natin bago tayo magtapos? Ayan, kantahin natin yan. Ito po yung isang awitin pa natin. Di yata ganyan eh. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Dakila si Yahweh at papurihan siya at pasalamatan magpakailanman. Dakila si Yahweh at papurihan siya at pasalamatan magpakailanman. Yun. Walang tigil dapat na pasasalamat. Walang tigil dapat na pagbibigay, walang tigil dapat ng kaligayahan, walang tigil ng kung ano man ang dala-dala sa iyo ng Pasko, walang tigil dapat yan. Patuloy at patuloy pa rin. Thank you, Amen. Lord. Para sa mga may birthday, today is... Kasi na nga naman, hindi, nakakita nga naman siya ng January 1. Okay. So, December 30, happy birthday kay Sister Allen Barrera. Aba, birthday pala ni Allen ah. Happy birthday, Sister Allen. Sister Nessie Causaren. Brother Khalid Madla. Sister Ivy Santa Renala. And happy anniversary kay Brother Glenn and Sister Mimi Soledad. Belated
kila Brother Baby. Oo, anniversary pala ni Sister Cel at ni Brother Babes kahapon. Saan ba pinuntahan nila? O di ba anniversary niya, siyang namigay, no? Thank you, Lord, yan. Babasahin ko ba yan? Okay. And happy birthday for tomorrow. For tomorrow. Sister Matet Serrano ng ating Baguio. Sister Cherry Reyes. Sister Lynn Rivo. Brother Noel Lopez. Brother Ves Aquino. And Brother Ali Bonggolto. Aba. Pati January 1? Kasi walang greetings? Okay. January 1. Happy birthday kay Sister Josie Umayam. And kay Sister Ishi Agas. Birthday pala January 1 ni Ishi, Okay, happy birthday po sa inyong lahat. And advance happy birthday and happy anniversary. Amen. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday. Happy birthday po and happy anniversary. Anniversary sa lahat. Nakita ko si Sister Vicky. Sinong Vicky? Sister Vicky Bailen. Reynolds. Hello, Reynolds? Sister Vicky. Reynolds? Happy New Year. Kamusta ka na? Si Sister Vicky, yung taga Guadalupe, na nakapag-asawa abroad. Si Sister Vicky Bailen. Yung matandaan? Si Kuya Ernie sabi nung itsura. Oo, taga Guadalupe. Sister Vicky. Oo. hindi ko nga sinasabi. Sister Vicky Bailen. Oh, naku, thank you, Lord. Tapos meron tayong mga kapatiran na ngayon ko lang Sep Antonio Cunanan. Baka si Taga? Sister Ami Cunanan. Kaibigan ni Sister Cecil. Ba? MJ Barbacena. Sister MJ Barbacena. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Oo, ngayon ko lang kasi, Sister Beatrice de Guzman. Kamag-anak nila, Brother Celso yan. Magandang umaga po sa inyo. Brother Joel de las Alas. Anak ni Sister Au yan. Oo nga. Hindi. Yung mga ngayon ko nakikita. Di ba? Jovi Emperoa. Hindi yan kapatid, hindi yan pamangkin ni Terry. Si Joby, hindi. Si Yoro. Si Brother J.M. Ripotola, Olongapo, di ba? Thank you, Lord. Sa mga kapatiran natin. Ayan. Si Jojo. Bartolome, watching. Si Nanay, nandun. Oo, si Nanay. Paborito pala niya yung yung lugaw dyan sa Goto Tendon, ba? Kayang-kaya mong Si gawin. Maris. Happy New Year, Maris. Pamangkin ni asawa ni Henry. Henry. Oo. Nasa Canada. Si ano rin, si David. Tsaka si Ella.
Oo. Oo, ba? Oh, thank you Lord po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy New Year po sa inyong lahat. Amen. Mga kapatid, celebrate the New Year safe. Amen. Okay. Para po sa ating repeat new song of the week, Pag-ibig ni Kristo ay ipahayag. O, di ba? Tama-tama. Amen. Patuloy pa rin ipahayag ang pag-ibig ni Kristo. Happy New Year, Comfy Family! God bless po! Amen, amen. God bless. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat, pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Chihuahua, 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 Chihuahua. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat, pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat, pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Pag-ibig ni Kristo